Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikalawang linggo na tayo sa panahon ng Kwaresma, panahon ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang sarap, ang ganda, ang gaan-gaan sa pakiramdam, napaka mapayapa. Ito ang ilan lamang sa mga ekspresyon na ating nasasambit sa tuwing nakararanas tayo ng pasilip o patikim sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin sa langit. Ito ang nangyari sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan. Isinama ni Jesus ang tatlo sa kanyang mga piling alagad, sina Pedro, Santiago at Juan, at doon sa bundok, si Jesus ay nagbagong anyo. Ang mabuting balitang ating binasa at napakinggan ay tinatawag na transfiguration. Kanya nga, dahil sa nasaksihan at dahil sa karanasan na ito, ano ang nasabi ni Simon Pedro? Sabi ni Simon Pedro sa ating Panginoon, Panginoon, dumito na lamang po tayo. Ipagtatayo ko kayo ng kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Masisisi ba natin si Pedro sa kanyang reaksyon? Of course, hindi natin masisisi si Simon Pedro, sapagkat kung tayo din naman ang nangduroon at naranasan natin ang katulad ng pinakita ni Jesus sa kanila, maaaring ang ating maging reaksyon ay katulad din ng naging reaksyon ni Simon Pedro. Dumito na lamang tayo. Pagkatapos ng isang bakasyon, yung iba sa atin na may kakayanang magbakasyon, nagbabakasyon, nag-staycation, kung saan-saan. Pagkatapos ng isang bakasyon, ng pansamantalang pagtigil natin sa ating pang-araw-araw na gawain, sa ating pagbabalik, ano ang sambit natin? Ano ang sambit ng marami? Ayan na naman, back to real life. Back to real world. Diba? Yan ang nasasabi natin. Kanya nga, mauunawaan natin yung karanasan ni Simon Pedro nang maranasan niyang kaluwalhatian na pinakita ni Jesus sa kanila, dumito na lamang tayo. Pero, alam nyo, hindi yun ang nais ni Jesus. Hindi yun ang nais ng Diyos kung bakit pinasilip sa kanila at ang kaluwalhatian na naghihintay. Hindi yun ang dahilan kung bakit pinasilip sa kanila. Pinasilip sa kanila sapagkat matapos ipahayag ni Jesus ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pasyon, ang mangyayari sa kanya, yung mga alagad, kung tayo man din ang pagpahayagan ng Panginoon, anong gagawin natin? Siguro yung iba sa atin, susunod pa ba ako? Sasama pa ba ako? Diba? Madaling sumama kapag ang inaya ka sa isang kasiyahan, sa isang magandang lugar. Madaling sumama, pero pagkasabihin sa iyo, pupunta tayo sa Jerusalem, at doon sa Jerusalem, ako'y magpapakasakit at mamamatay, ipapako sa krus. Sasama pa ba tayo? Baka marami sa atin, sige na, kaibigan kita, pero ikaw na lang, pass muna ako. Di ba? Yun ang magiging reaksyon. Hindi sa lahat ng oras sasama ka. Sasama ka madalas sa kasiyahan. Pero pagka sinabing magpapakasakit, mamamatay sa krus, sasama ka pa ba? Ito ang unang dahilan marahil ng ating Panginoon upang palakasin ang kanilang loob.
Totoo may paghihirap, totoo may pagpapakasakit, pero hindi natatapos ang lahat sa pagpapakasakit at paghihirap. May kaluwalhatian na naghihintay. Kanya nga, ano ang hamon sa atin? Katulad na sinasabi natin na pagkatapos ng isang bakasyon, back to real life. We have to go back to our real life. We have to go back because we have a mission to do. Pinalalakas ang loob natin sapagkat may mission tayo na dapat gampanan. Pinalalakas ang loob natin sapagkat gustong sabihin sa atin, matapos ang misyon na ito, hindi naman natatapos ang lahat sa pagpapakasakit. May kaluwalhatian na naghihintay. Pero kailangan nating bumalik sa pang-araw-araw na pagkabuhay. Kailangan nating bumalik sa kung ano ang sitwasyon natin. Kailangan nating harapin. Hindi ang pagtakas ang solusyon, ngunit ang pagharap sa pang-araw-araw na pagsubok na dumarating sa atin upang makamtan ang kaluwalhatian. Hindi pagtakas, ngunit pagbata at pagtahak sa daan ng krus. No? Ito ang paalala sa atin. Kahapon, nagkaroon ng Lenten pilgrimage, ng peregrinasyon, yung ating parokya. At isa sa mga lugar na dinalaw namin ang nakakuha ng aking atensyon doon sa isang chapel na binisita namin sa Regina Rica. Merong nakalagay doon sa chapel, Contemplata aliis tradere. Itong phrase na ito is often attributed to Saint Thomas Aquinas. The full Latin phrase is contemplari et contemplata aliis tradere, to contemplate and to hand on to others the fruits of contemplation. Parang pag-akyat sa bundok. Pag-akyat mo sa bundok, you experience something different. You experience something different. Pero, hindi nangangahulugan since meron kang naranasan na kakaiba at may natutuhan kang kakaiba, para lang ito sa'yo. Hindi ito para sa'yo lang. Ang karanasan na ito ay karanasan at biyaya na dapat ibahagi sa ating kapwa. Kaya, contemplata o contemplari et contemplata aliis tradere, to contemplate and to hand on to others the fruits of contemplation. Yung karanasan ay nagsisilbing inspirasyon para magbahagi, para palakasin din ang kalooban ng iba. No? Ito ang hamon sa atin ng transfiguration. Not only to stay, Lord, dito na lang. Napakamakasarili nun. No? Oo, masaya, pero ikaw lang. Kinakailangan bumaba at ibahagi kung ano ang karanasan. At sabi ko nga sa inyo, magsilbing inspirasyon, magbigay ng tapang, magbigay ng lakas ng loob sa atin, sa pagtahak natin at pagsunod kay Jesus. Transfigurasyon, nagbagong anyo si Jesus. Isa sa mga hangarin ng marami sa atin ay transformation, pagbabago, change. No, sabi nga, kung merong isang bagay na constant sa mundong ginagalawan natin, yun yung pagbabago, yung change. Kanya nga lamang ang pagbabago para sa akin, merong dalawang direksyon. It is either that you become better person, you change to become better, or you change to become worse. Dalawang bagay. Ano ang pipiliin natin doon? Anong klaseng pagbabago ang gusto natin?
Gusto ba natin ng pagbabago na magdadala sa atin sa mas mainam na lipunan, mainam na komunidad, o mas worse na komunidad? Alam ko kung anong nais natin. Ang nais natin siyempre ay ang mas mainam at magandang lipunan at komunidad. Pero paano mangyayari yon? Pinapaalala sa atin ng transfigurasyon, pinapaalala sa atin ng pagbaba ni Jesus sa bundok at pagpunta sa lungsod ng Jerusalem, sa pagbabata niya ng krus, sa pagpapakasakit at pagkamatay. Pinapaalala sa atin, kung gusto natin ng pagbabago, ang transfigurasyon ay mangyayari kung tayo handang magbata ng krus. Katulad ng nangyari sa unang pagbasa, iniwan ni Abraham ang kanyang lugar para ano? Upang mapangyari ang pagbabago na pangako ng Diyos. Gusto ba natin ng pagbabago? Kung gusto natin, hindi dapat makontento. Kinakailangan nating, katulad ng ginawa ni Jesus, kung paano tayo binago, sana matuto rin tayong hindi makontento, matuto rin tayong magbata ng krus. Iwan ang mga dapat iwan. Matuto tayo na tumalikod sa mga luma na alam natin nakahahadlang upang mapangyari ang pagbabago na nais ng Diyos.